Isang binatilyo ang gumaganap ngayon bilang breadwinner sa kanyang pamilya dahil siya pa lang ang nakatapos sa kanilang magkakapatid. Siya lang ngayon ang inaasahan ng kanyang buong pamilya. Siya'y walang iba kundi si Patrick Quezon o mas kilala bilang Pat ng karamihan. Isang umaga, tumawag sa kanyang telepono ang kanyang ina at agad niya naman itong sinagot. Luma, bakit po? Anak, wala ka na bang iba pang mapag-uutangan dyan? Wala na po sorry ma. Kailangan kasi ng kapatid mo ng pera, pang-allowance niya at pambaon. Pati na rin pambayad sa tuition. Nahihiya naman akong umutang sa kumari ko. Wala pa po kasi ako nakikitang bagong trabaho ngayon May iilan naman po ang kaso. Mas mababa pa sa sweldo ko dito sa trabaho ko ngayon, yung binibigay ng mga boss nila. Kaya tinatanggihan ko na lang din po. Pero huwag po kayong mag-alala ma, gagawin ko po ng paraan. Aasahan namin yan Patrick ha? Basta magsabi ka agad kapag meron na ha? Para mabayaran na natin yung mga kailangan ng kapatid mo. Opo ma, magsasabi po ako agad. O sige anak, ibababa ko na itong tawag. At marami pa akong aasikasuhin dito sa bahay. Sige po, mag-ingat po kayo palagi. Ikaw rin, ha? Opo, sige po. Nang matapos ang usapan ni Patrick at ng kanyang ina, nanlulumo siyang bumalik sa kama sa tinutuluyan niyang apartment dito sa Maynila. Ang hirap naman ng ganito. Yung saka ka lang tatawagan kapag may kailangan sila sa'yo. Lalo na kapag pera ang usapan. Wala man lang ba silang balak tanungin kung okay pa ba yung anak nila o hindi na? Hindi mapigilang mapaisip si Patrick nang dahil sa kanyang nararamdaman niya sa pagtrato ng kanyang pamilya sa kanya na para bang nabuhay lang siya para sumalo ng responsibilidad at obligasyon ng kanyang mga magulang. Pero wala naman siya ibang pagpipilian. At kahit na nahihirapan na siya, ay mas gugustuhin na lang niyang makatulong sa kanyang pamilya kaysa maging pabigat sa mga ito. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip ng paraan kung paano siya hahanap ng pera. Nang biglang tumawag ang kanyang kaibigang si Ryan. Lo pre, ba't napatawag ka? Pat, naghanap ka ng trabaho na may malaking sahod, di ba? Nasabi mo sa akin noong nakaraan. Oh, bakit? May nabalitaan ako. May tinanggal yung amo ko at yung personal assistant niya yun. Baka gusto mong pasukin to opportunity na to. Grab mo na pre. Sayang to kung sa iba mapupunta. Uwe, o de, sige. Send mo sa akin yung buong location. Pupuntahan ko na ngayon. Kailangan ko na ng trabaho Nangangailangan yung pamilya ko. O sige. Send ko na sa'yo ngayon para makapunta ka na. Sige pre, salamat.
Nang matapos ang pag-uusap nila ay agad na natanggap ni Patrick ang location ng sinasabing trabaho ng kaibigan niyang si Ryan. Kaya dali-dali na siyang nagbihis at umalis ng kanyang apartment at pinuntahan ang lugar na yon dala-dala ang kanyang mga papeles. Sa kabilang banda, narito naman ang kilalang CEO ng isang sikat na kumpanya na ubod ng pagkamaldita. Naririto siya ngayon sa isang coffee shop kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Trish, Portugal? Pagkuha ng atensyon ng isang dalagang kaibigan nitong babaeng CEO. Napalingon ang CEO sa kanya. Wow talagang buong pangalan ko pa, Rayna. Mahinang natawa ang kaibigan ni Trish. Bakit? Kahit na kaibigan kita, wala kang magagawa kung tawagin man kita sa buong mong pangalan. Kahit isa ka ng CEO ng kumpanya. Napairap na lamang si Trish. Ewan ko sa'yo. Wala ako sa mood ngayon. Huwag mo ako mabiro-biro dyan. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Kasing init na yata ng ulo mo yung kapeng binili mo. O ano naman? So, anong purpose ng pagpunta natin dito sa coffee shop? I need another personal assistant, Rayna. What? Nasa na yung personal assistant mo? Di ba bago lang yun last month? Yung si Ruth Lorenzo ba yun? Ayoko sa kanya. Masyado siyang maarte sa trabaho at feeling close pa. I don't like her attitude, kaya please pakihanapan mo naman ako ng bago. Yung matino sana, yung kayang tumagal sa trabaho. At yung kayang tumagal sa ugali mo. Alam mo, Trish, tatagal sana yun sa trabaho niya kung di mo siya lagi na pagtataasan ng boses at namamalditahan. Kaya sila lumalayo sa'yo eh. Napakamaldita mo kasi. Pwes kung ayaw nila na ugali ko, edi maghanap sila ng kumpanyang tatanggap sa kabagalan nila sa pagtatrabaho. Aba, mga reklamador pa. Sila na nga lang yung nagiging pabigat sa kumpanya ko eh. Kumalma ka na nga lang. Hayaan mo, mamaya hahanapan kita. Baka makahanap ako mamaya para bukas. May bago ka na ulit personal assistant na pagmamalditahan ulit. Edi good. Tapos, tatanggalin mo na naman sa pagiging personal assistant, no? Ang hirap kaya maghanap na ipapalit kung alam mo lang. Madali lang yan. Marami naman nangangailangan ng trabaho ngayon eh. Mahirap maghanap ng well-trained na personal assistant, no? Anong madali ka dyan? Madali ka makakahanap. Kailangan mo pang i-train para matuto kung anong gagawin nila. Basta. Hanapan mo na lang ako ng bago. Ayoko nang lalamya-lamya kumilos ha. Gusto ko yung laging alerto. Oo na. Bukas siguro meron na. Ngayon kasi imposibleng may mag-apply lalo na rush hour. Malay mo naman, di ba? Baka meron. Ikaw kasi napakanega mo. O siya, sige. Di magpo-post na lang ako ngayon na hiring tayo para sa personal assistant na pwesto. Nagkwentuhan pa sila ng ilang minuto patungkol sa mga bagay-bagay na nangyari sa araw nila. Hanggang sa nainip na rin sila at bumalik na nga sa kanika nilang kumpanya. Sa ilang minutong pagmamaneho ni Trish, nakarating agad siya sa sarili niyang kumpanya, sakay ng kanyang mamahaling sasakyan. Pagbaba niya rito, agad siyang sinalubong ng kanyang mga empleyado at binati siya. Papasok na sana siya sa opisina, nang biglang may lumapit sa kanyang employee. Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo. Mag-a-apply daw po ng trabaho. Hinahanap po kayo. Napalingon sa empleyado na ito si Trish at tumugon. Nasaan siya? Nasa interrogation room po. Hinihintay niya po kayo. Huwag ka na sumunod, kaya ko na. Sige po, ma'am. Dumiretso na siya ng silid. Nadatnan niya nga doon ng isang binatang may katangkaran. Nakaupo ito at mukhang kinakabahan. So, ano kailangan mo posisyon? Tagalines? Panimula pa lang ni Trish, sabay ngisi. Bumuntong hininga ang aplikante. Kahit ano, ma'am. Basta magiging makatarungan yung magiging sahod ko. Okay lang po sa akin. Pero kung may mas mataas sa posisyon,
May resume naman po ako. You can check it if I'm qualified or not. Well, I'm looking for a personal assistant na hindi maarte at hindi reklamador. Ang tanong, makakayanan mo kaya agad? Opo, kaya ko. Kakayanin ko, ma'am. Nagkakandautal-utal pang saad ng lalaki. Talaga lang ha. Taas kilay na sagot ni Trish. Tumangutang ang aplikante. Oo naman po. Sige, sabi mo eh. Ibig sabihin po ba nang tanggap na po ako? Pinalayas na ba kita dito sa kumpanya ko? Hindi 'di ba? O edi tanggap ka na. Yes, thank you, ma'am. Oh, tapos na ang pagse-celebrate. Sumama ka na sa akin at mamimili tayo sa mall. Dalian mo. Umpisa na po ba ngayon? Abay malamang. Anong gusto mo next year pa? Tinanggap pa kita kung ikaw lang din masusunod kung kailan ka papasok. Aba, dalian mo. Yes, ma'am. Sumunod na nga ang bagong personal assistant ni Trish hanggang sa makarating sila ng parking lot. Oh, anong tinatayo-tayo mo dyan? Pagbuksan mo ko ng pinto, ano pa? Utos ni Trish sa bagong personal assistant. Ma'am, ang trabaho ko lang po maging alalay nyo, hindi para pagbuksan kayo ng pinto. Ano ba ang gusto mong mangyari? Tinanggap kita bilang personal assistant ko, in short, utosan ko. Tsaka akala ko ba gagawin mo ang lahat ng bagay na kailangan mong gawin na iuutos ko? Ba't pa reklamo mo ngayon? Gusto mo ba talagang pinasok mong trabaho o hindi? Kung hindi, pwede kong lukutin ang agreement na pinagawa ko sa sekretary ko. Naroon lahat ng kailangan mong malaman, lalo na sa magiging sweldo mo. Sabi ko nga po, ito na po, pagbubuksan ko na po kayo. At pinagbuksan nga ng binata si Trish ng pintuan. At pumasok na silang dalawa sa loob ng kotse. Patrick Quezon, right? Yes, ma'am. Bakit po? Wala lang. Ang elegant lang pakinggan na apelido mo. Gusto niyo ba mag-apelido niyo rin na apelido ko? Ha? Really? Tigil-tigilan mo nga ako, Mr. Quezon. Wala akong time para sa kagaguhan mong yan. Nagbibiro lang naman po ako, ma'am. Huwag po kayo lagi nakasimangot, kaya kayo pumapangit eh. Ano sabi mo? Wala po, ma'am. Sino nga po pala magdadrive ng kotse niyo? Ikaw? Ha? Ako po? Ay hindi, yung upuan siguro, malamang. May nakikita ka pa bang ibang kasama ko maliban sa'yo? Meron po. Napakunot daw si Trish dahil sa tinugo ni Patrick. At sino naman? Ngumisi ang lalaki. Multo po. Hindi naman po siguro kayo takot sa multo, di ba? Nakakita pa naman po ako ng mga masasamang elemento, ma'am. Lumingalinga si Trish at ibinalik ang tingin kay Patrick. Huwag mo nga ako inuuto, Mr. Quezon, kung ayaw mong maagang mawalan ng trabaho. Biro lang, ma'am. Kalma, biro lang. Kaya kayo pumapangit eh. Napakamaldito niyo po kasi. Anong sabi mo ulit? Wala po, ma'am. Ano yun? Guni-guni lang. Wala po yun. Promise, wala po talaga. Ha? Gusto mo talagang mawala ng trabaho ngayon? Di po, joke lang po. Sobrang ganda niya nga po eh, para kayong artista. Weh, totoo ba yan? Oo naman, ma'am. At dahil dyan, may maagang bonus ka sa akin. Ayan. Kaya kayo nasasaktan eh. Kasi ang dali niyong utuin. What did you just say? Wala po. Sabi ko po, tara na po. Sa papuntahan natin. Ang dami-dami pa kasing sinasabi. Tara na. Sige, ma'am. Kapit ka po na mabuti ah. Pagbutihan mo yung pagmamaneho mo ah. Kapag ito ang sasakyan ko nagasgasan, ako mismong gagasgas sa mukha mo. Makikita mo sinasabi ko sa'yo. Sabi niyo nga po, edi pagbubutihan ko na. Ito na, huwag niyo na akong pagalitan. Kalma lang, chill. Ewan ko sa'yo, Mr. Quezon. Dalian mo na nga lang. Napangiti na lamang ng palihim si Patrick nang dahil sa palitan nila ng usapan ng kanyang amo. Ang cute kasi para sa kanya ng reaksyon ni Trish. Ilang sandali pa, nakarating na sila ng mall.
Unang bumaba si Patrick at pinagbuksan niya ng pinto ng kotse si Trish. Hawakan mo na mabuti ang susi ng kotse. Kapag yan nawala mo, ipapabayad ko sa'yo ng buo yung pinambili ko sa kotse na yan. Maliwanag? Yes, boss, noted. Tumatawang sagot ni Patrick. Nagpatuloy na silang dalawa sa loob ng mall. Pagpasok na pagpasok pa lang nila, agad na pumunta sa bilihan ng branded na damit si Trish at pumili ito ng ilang mga damit. Lahat ng nababayaran niya, pinapahawak niya kay Patrick. Ma'am, ang dami na nito, hindi ko na hukaya. Tinanggap mo ang trabaho na yun, ngayon magrereklamo ka? Sabi ko nga, dapat magpalakas ako ng husto para may lakas akong buhatin lahat ng mga bibilhin niyo. Good! Ganyan dapat. Hindi yung nag-iinarte ka at nagmamaktol. Dahil sabi mo sa akin gagawin mo ang lahat, diba? Tapos ngayon magrereklamo ka. Eh di sana hindi mo nalang tinanggap yung offer ko. Ma'am naman, nagmamaldita ka na naman. Kalma ka lang, just chill. Wait lang, may mga kailangan pa akong bilhin sa groceries. Ilagay mo muna sa kotse lahat ng pinamili kong damit, tapos bumalik ka dito sa loob ng mall. Ikaw ang magtutulak ng cart. Ako na naman, cart na nga lang yun. May reklamo ka? Wala po, sabi ko nga po sasama ako sa loob. Good, ilagay mo na lahat yan doon sa kotse. Marami ka pang bubuhatin mamaya. Yes, ma'am, masusunod po. Sige, sumunod ka sa akin pagkatapos mong ilagay ang nabili ko sa kotse. Noted, ma'am. Mabilis na lumabas si Patrick para ilagay na nga sa sasakyan lahat ng pinamili ng kanyang amo. Agad na rin siyang bumalik sa loob ng mall para sundan ito. Pagdating ni Patrick sa loob, nakita niya naghihintay ang amo sa kuhanan ng cart at agad niya itong nilapitan. Itinuro ni Trish ang mga cart na nasa tapat niya. Ikaw ang kumuha ng cart at ikaw ang magtutulak, maliwanag. Akala ko po ipapabitbit yun naman sa akin lahat. Bakit? Gusto mo ba? Hindi ho. Sabi niyo nga ako na magtutulak ng cart. Pagkakuha niya ng cart, agad silang dumiretso sa grocery area ng mall. Kasama niya si Trish na kanyang amo. Ito, pakiabot nga. Utos ni Trish kay Patrick habang tinuturo ang isang malaking chichirya. Ma'am, O bakit? mahilig po ba kayo sa ganitong pagkain? Hindi naman, pero gusto ko niyan eh. Bakit ba? It's not good for your health, baby maldita. Baby what? Wala po. Huwag niyo nalang pansinin yung sinabi ko, ma'am. Hindi. Narinig ko yung sinabi mo sa hulihan eh. Ano yun? Baby? Anong baby? Baby ko. Baby mo? May anak ka? Hindi ko siya anak, kausap ko siya. Ha? Wala yun. Huwag mong isipin yun, baby. I mean, ma'am. Ewan ko sa'yo. Tulungan mo na nga lang ako. Umiinom ka ba ng alak, ma'am? Oo naman, bakit? Hindi ka ba kinakabahan sa epekto nun sa katawan mo, ma'am? Hindi naman. Hindi naman kasi ako laging umiinom ng alak. Minsan lang. Lalo na kapag stress ako. That's better. Anyway, ba't mo tinatanong? Wala lang po. Masama kasi sa kalusugan yung laging umiinom ng alak. Bakit ba? Kakailan mo ba kung umiinom ako ng alak? Nag-aalala po ako sa health niyo eh. Kasi kapag nagkasakit ka, sino mag-aalaga sa'yo? I can take care of myself. You can't, ma'am. Tsaka sinong tatagal sa ugali mo kung lagi ka nagmamaldita? Hold on. Sinasermonan mo ba ako? Nagrereklamo po ako, ma'am. Pwede po bang request? Ano naman yon? Pwede po ba maging mabait naman kayo kahit ito maghapon lang? Hindi. Pala-desisyon ka. Lakas naman ang loob mo. Mali po kasi na lagi kayong ganyan eh. Hindi po ba kayo nagsasawang ma-stress nang dahil sa kamalditahan nyo? Pakialam mo ba? Tinatanong mo ba ako kung anong pakialam ko sa pag-uugali nyo? Eh kung ikis kaya kita para malaman mo kung paano ako mag-alala para sa'yo. You're so rude, bastos! Joke lang, ma'am. Kalma, joke lang po yun. Alam mo, pasalamat ka at pogi ka. Nako, si ma'am naman. Parang ngayon lang nakakita ng pogi ah. Naks,
Pasado na ba ako maging boyfriend mo, ma'am? Boyfriend mo mukha mo. E di sige, future asawa na lang. Future asawa? Yuck! Wala kang ang panama sa lahat na nagkakagusto sa akin tapos yan pa yung hangad mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Biro lang naman. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Pangit kayo na ugali mo. Kaya ka mas pumapangit kasi kakamaldita mo yan. Palihim namang napangiti si Patrick ng bahagya sa naging sagutan nila ni Trish. Hindi niya alam ang rason kung ba't gano'n na lang ang kanyang nararamdaman para dito. Pero hinayaan na lamang niya sa pag-aakalang normal lang yon. Nasa kalagitnaan sila ng pamamalengke nang biglang may nahulog na bagay mula sa natapatang mga produkto. Sa hindi inaasahang pangyayari, natamaan ang tuktok ng ulo ni Trish. Agad naman siyang nilapitan ni Patrick. Ma'am, okay ka lang po ba? May masakit po ba sa'yo? Kasalanan to ng mga nag-a-arrange ng mga produkto eh. Dapat sinisigurado nilang hindi sila makakaperwisyo ng mga mamimili. Ani Patrick, habang hinahaplos ang ulo ni Trish. Inirapan lang ni Trish ang lalaki saka ito humalukip-kip. Alam mo ang OA mo? Ang OA mo? Aksidente lang naman yun nangyari. Kahit na, baby. Dapat di ka nasasaktan. Baliw, anong baby ka dyan? Baby kita. Baliw ka talaga. Oo naman, handang mabaliw sa'yo. Wag naman ganon. So anong gusto mo? Peace of mind. Ma'am, kung di mo na itatanong, expert ako dyan. Ano lang yan? Ang kailangan mo lang, uminom ng herbal. 7 dahon ng 5 ginger. Ganon. Tumigil ka na nga hanggat may natitira pa akong pasensya sa'yo, Mr. Kizon. Tigilan mo ako. Ang cute mo talaga mainis, baby maldita. Isa, hindi ka titigil? Mawawalan ka talaga ng trabaho. Sinasabi ko sa'yo, nakakainis ka. Pwede bang manahimik ka naman? Kahit saglit lang? Stress na nga ako sa work. Mas stress pa ako sa'yo. Aba, hindi ka man lang naawa sa akin. Opo, sabi ko nga, mananahimik na ako. Good. Ngayon tara na sa counter para makauwi na tayo. Opo ma'am, pagod na rin po kasi ako eh. Di magpahinga ka. Sa akin. Saad naman ang babae. Hindi niya alam kung ba't niya nasabi yon. Marahil siguro gusto niya lang asarin pabalik ang lalaki. Napakurap-kurap si Patrick sa narinig. Ha? Ma'am? Wow! Bumabanat ka na ngayon, ma'am ah. Sa mga oras na ito, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Pansin na pansin niya rin ang pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso at ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Nginisihan lang ni Trish ang lalaki. Siyempre, kala mo ba ikaw lang marunong? Nice try, ma'am. Inilig ako dun ah. Natawa na lang silang pareho. Maya-maya pa'y natapos na rin silang mamili dalawa. Sumakay na sila ng kotse at sinimulan na itong paandarin ni Patrick. Hoy, Mr. Kizon. Po, bakit ma'am? Ba't pinili mo maging personal assistant ko? Hindi mo ba ako kilala? Kilalang kilala kita, ma'am. Sikat na sikat ka sa kumpanya mo eh. Kalat sa industriya ang pangalan mo. At alam ko rin ang pag-uugali mo. Siyempre pinagkakalat ng mga empleyado mo. Ba't pinili mo pa rin magtrabaho sa akin? Kahit alam mo masasaktan lang kita. Wala naman po kasi ako maisip na pwede maging trabaho na may mas mataas na sweldo. Kundi magtrabaho sa mga kumpanya. Tulad na lang ng kumpanya mo. Hindi ka ba nagdadalawang isip na mag-apply sa kumpanya ko? Bakit pa po ako magdadalawang isip? Kung kailangan ko na talaga ng malaking pera. Kung mayaman lang po sana kami, hindi na ako papasok sa kumpanya nyo. Kaso wala naman ho akong choice. So napilitan ka lang? Ang totoo po niyan, ayoko pa magsinungaling kaya opo. Napilitan nga lang po ako. Pero unexpected na personal assistant na magiging trabaho ko. Tapos tanggap agad ako. Kaya laking pasasalamat ko po sa inyo, ma'am eh. Palihim na napangiti na lamang si Trish sa hindi malamang dahilan. Wow, gwapo na, mabait pat masipag ah. Pero mukhang narinig yata ni Patrick ang kanyang pagbulong. Po, ano po yan?
Wala, dalian mo na lang mag-drive dyan. Bilisan mo na. Gutom na ako. Ayaw mo talagang sabihin, ma'am? Ano naman sasabihin ko sa'yo? Yung sinabi niyo po kanina. Ang narinig ko lang po kasi, mabait tsaka masipag. Ano po meron sa mabait at masipag? May naliligaw po ba sa inyong ganun na ugali? Wala kang narinig. Just shut your mouth na nga lang, Mr. Kizon. Focus sa daan. Kapag tayo nabangga, ipapanalangin ko talaga na ikaw yung unang umakyat sa liwanag. Sinasabi ko sa'yo. Kapag tayo nabangga, naku wag naman sana. Wala pa ho ako nagiging girlfriend eh. Ayaw ko na mamamatay na hindi nararanasan ma-in love. Umasa ka lang sa wala. Dahil wala na magkakagusto sa katulad mo. Paano niyo naman ho nasabi yan? Manghuhula ka ba? Nagbabaka sakali lang naman ako, masama ba yun? Hindi. Pero pinapaalala ko lang sa'yo na sinasayang mo lang ang oras mo dahil wala na magkakagusto sa'yo nang dahil sa pag-uugali mo. Bakit ma'am? Mabait naman ako ah. Ano bang nakikita niyo mali sa akin? Masyado kang madaldal. Gusto mo umalis ka na lang dito sa kotse ko? Ano ho? I said get out of my car. Kapag iniwan ko ito sa sakin mo, wala magdadrive sa'yo pa uwi. Eh di sorry na ma'am. Promise, hindi na ako magiging madaldal. Shut up! Fine. Inihinto ni Patrick ang sasakyan. Nilang dalawa ni Trish, lumabas siya ng kotse at pumara ng taxi. Imbes na siya ang sumakay, tinulak siya ni Trish at siya ang sumakay dito. Hi, Mr. Kizon! Teka ma'am, ako dapat yun nandyan, hindi ikaw eh. Ba't ikaw yung sumakay? Ikaw na bahala sa kotse ko iuwi mo yan. Hindi ko nga po alam kung saan ang bahay niyo ma'am eh. Isasend ko na lang ang address. Iuwi mo na lang, bye! Pagkasabi ni Trish noon, umalis na agad ang taxi at naiwan si Patrick. Kasama ang kotse ni Trish. Padabog na napakamot ng ulo si Patrick. Pambihira naman oh. Uwing-uwi na ako eh. Buisit na buhay to. Walang nagawa si Patrick kundi sundin ang gusto ni Trish. Kahit na ayaw niya, dahil gustong-gusto niya nang ipahinga ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nakarating na rin si Patrick sa bahay ng kanyang amo na si Trish. Agad niyang natanaw ang dalaga sa may tapat ng gate. Agad na binuksan ng dalaga ang gate at pinapasok si Patrick. O, baba ka na dyan. Mag-usap tayo para sa gagawin natin bukas. Pwede ba ipagpabukas sila natin yan ma'am? At bakit? Eh pagod na ho kasi ako eh. Gusto ko na po muna magpahinga. Kailangan nyo rin po yun. Isipin po ninyo kapag nagkasakit kayo, sino aasikaso ng kumpanya nyo? Ikaw? Ba't naman ako ma'am? Eh personal assistant ko lang naman po ako. Wala po akong kaalam-alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Then be my husband. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nilalagnat po ba kayo? Mukhang sobra po kayo napagod kaya kung ano-ano sinasabi nyo. Ayaw mo ba ako maging asawa? Ano ho? Yes or no lang, hindi mo pa masagot-sagot. Tumawa naman ng lalaki. Nagbibiro lang po kayo, di ba? Mukha ba ako nagjo-joke ha? Sabi ko nga ho, seryoso ka. Ano, hindi mo ba ako kayang mahalin? Hindi. Ano? Sa maldita mo ba namang yan, sino ang tatagal sa'yo? Ikaw? Eh, ayoko. Ano? Hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi. Kasuklam-suklam ka nga eh. Anong sabi mo? It's a simple answer from me. Hindi kita pakakasalan kasi ayoko sa ugali mo. Masyado ka mapagmataas at napakamaldita mo. Sino magkakagusto sa'yo? Siguro kung meron man, gagamitin ka lang sa pansariling kagustuhan. Shut up! Hindi mangyayari yan. Anong hindi? Yan na lang ang way nila para gustuhin ka. Kahit na ang totoo ayaw nila sa'yo. Bakit? Akala mo, ikinaganda mo yung ganyang pag-uugali mo. Tignan mo, may mga wrinkles ka na. Sabi ko tumahimik ka na eh. Bakit? Galit ka na ba? Hindi mo matanggap yung totoo. Alam mo, hindi pa naman huli ang lahat eh. Kung babaguhin mo yung ugali mo, baka pag-agawan ka pa ng mga lalaki. Ayoko nga. Ang galing mo naman para utusan ako, no? Well, nasa iyo naman yan.
Hindi kita mapipilit kung ayaw mo na maging misis ko. Huwag mo nga akong kindatan, kadiri to. Kadiri daw, pero gusto mo ako maging asawa. Bakit? Gusto mo ba magkaanak na may magandang lahi? Otot mo. Gusto ko na magandang lahi pero hindi sa'yo. Ba't gusto mo ako maging asawa? Masipag ka kasi. Matyaga at saka pogi. Sabi ko na nga ba crush na crush mo ako eh. Yak, ang feeling mo masyado, assuming ka. Wow at least pogi ako, di ba? Ewan ko sa'yo. Sumunod ka na nga lang sa akin, may sasabihin pa ako sa'yo eh. Saan ako matutulog niyan? Sa kama. Pwede rin naman sa kama ko. Ma'am, okay ka lang ba talaga? Ano? Kinilig ka naman. Gusto mo lang ako katabi eh. Siyempre naman. Kung tampalin kita dyan. Sabi ko nga, titino na akong kausap. Siguraduhin mo lang Mr. Kizon. Konti na lang ang pasensyang meron ako sa'yo Mr. Kizon pero sinasagad mo talaga. Mahina na lang na natawa si Patrick sa reaksyon ni Trish. Inirapan lang siya ng dalaga at pumasok na sa bahay. Pero napahinto siya na mapansin niya nakatayo lang sa labas ang kanyang personal assistant kaya nilingon niya ito. Ano, dyan ka na lang? Dalian mo, Mr. Kizon. Napagod ako sa maghapong trabaho at kailangan ko na magpahinga. Huwag mo akong lalong ini-stress dahil sawang-sawa na ako ma-stress. Noted po ma'am, pero saan po ako matutulog? Sa sofa. Wala man lang po bang kumutatunan? Meron malamang. Kapag pinabayaan kitang nilalamig dyan, baka magkasakit ka. Paano ka makakatulong sa pamilya mo kung pababayaan kita? Halika na nga, nilalamok na rin ako. Ano ba? Sige po. Sumunod na nga si Patrick sa loob. Pagdating nila doon, agad na umakyat sa taas si Trish papunta sa kwarto at para makapagbihis. Si Patrick naman palingon-lingon lang sa paligid. Grabe. Mag-isa niya lang nakakayanang tumira sa bahay na to. Ang laki ah. Tsaka hindi ba siya natatakot na mag-isa? Sana lahat kasing yaman niya. Bulong ni Patrick habang patuloy na inililibot ang paningin sa buong kabahayan. Sa pagiging abala niyang ikutin ang loob ng bahay, hindi niya napansin ang pagdating ni Trish. Laking gulat niya nang biglang makita ito sa isang sulok kaya napahiyaw na lamang si Patrick. Oh, ba't parang lumabas ang tunay na katauhan mo sa lakas ng tili mo? Umamin ka nga sa akin. Bading ka ba? Kumunot ang noon ng lalaki. Hindi ako bading ma'am. Mapapatunayan ko yun sa inyo. Kung gusto nyo, ilalabas ko pa sa harapan nyo eh. Ha? Ano ibig mo sabihin? Yung birth certificate ko po, ipapakita ko sa iyo. Bakit ma'am? May ibang bagay po ba kayo naisip para mapatunayan kung lalaki talaga ako? Napasa po na lamang ng noo si Trish. Hindi mo kasi nililinaw yung ibig mong sabihin. Nagkakamali tuloy ako sa pagkakaintindi. Napaghahalataan ka yata ma'am eh. Napaghahalata ang ano? Napaghahalata ang mahilig sa kasiyahan sa kama. Bastos? Ano ba nasa isip nyo? Pagtulog yung ibig sabihin ko ma'am. Kayo talaga kung ano-ano iniisip nyo eh. Ewan ko sa'yo. Nagugutom ako kaya wag mo akong iniinis. Kung gusto mong kumain, mag-order ka na lang o kaya naman magluto ka ng makakain mo sa kusina. Bahala ka na dyan. Mag-order na lang ako ng makakain ko at tinatamad ako magluto. Padabog na umakyat papunta na kanyang silid si Trish at malakas na ibinagsak ang pinto. Napailing na lamang si Patrick sa inasal nito. Hindi niya alam sa sarili kung ba't gustong-gusto niya makagawa ng paraan para mabago ang tingin ng lahat sa kanyang boss. Hanggang sa maalala niya huling sinabi ni Trish na nagugutom ito, kaya naisipan niya na lang na ipagluto ang kanyang amo. Nakangiting tinungo ni Patrick ang kusina at saka binuksan ang fridge na naroon. Pagbukas niya, tumambad ang laman nito. Kumuha siya ng kakailanganin niyang sangkap sa kanyang lulutuing pagkain. Sa kanya ito sinarang muli. Inumpisa niya agad ang paghihiwa at paghihimay ng kanyang gagamiting sangkap sa kanyang lulutuin. At nasa kalagitnaan siya ng pagluluto nang biglang may marinig siyang boses ng babae na nasa bandang kaliwa niya kaya napatingin siya rito. Ano yung ginagawa mo? Napaharap si Patrick kay Trish.
Nagluluto po ako, ma'am. Bakit po? Biglang lumapit ang dalaga sa tabi niya at tinignan ng niluluto niya sa kainamoy. Ang bango! Anong recipe mo? Bahagyang umiti si Patrick at sinagot ang tanong ng kanyang boss. Isa po yan sa mga specialties ko. Ang tawag po dito, afritada sa tinapay. Yung afritada po ang pinakapalaman niya. Saan mo naman ako yung recipe na yan? Wala po, sinubukan ko lang po kasi ito dati. Okay naman po yung lasa. Masarap naman po. Baka lang magustuhan nyo. Magluluto rin ako ng fish balls, pero ang gagamitin ko purong isda. Naipatikim ko na rin to sa ibang tao, masarap naman daw. Kaya baka lang magustuhan nyo rin. Di ko ayaw nyo, ako na lang po yung kakain para hindi masayang. So, marami ka palang alam ng mga luto. Ba't di ka magtayo ng negosyo kung ganun? Wala pong pangpuhunan eh. Hindi ko rin kasi mahaharap kasi nagtatrabaho ko sa inyo. Siguro kapag natapos na lang po yung kontrata ko sa inyo, saka ako magsisimula sa pagninegosyo. Kung gawin na lang kaya kitang chef dito sa bahay ko, pero personal assistant pa rin kita, makakaya mo kaya? Kung mas magiging malaki yung matatanggap kong sweldo, wala naman po kayo maririnig na reklamo sa akin. Basta hindi nyo lang po aabusuhin yung kasipagan ko sa pagtatrabaho. Sigurado po ako magkakasundo tayong dalawa, ma'am. Hindi naman kita pahihirapan. Kumalma ka lang. Madali lang lahat na ipapagawa ko sa'yo. Siya nga pala, ikaw lang ba kakain ng mga lulutuin mo? Gusto nyo rin po ba? Kung masarap talaga yan, edi kailangan may patikim sa akin. Sige na, papasok na ulit ako sa kwarto. Pero hihintayin ko yan niluluto mo, ah. Sige po, ma'am. Nang matapos ang usapan nila, agad na umakyat papasok ng kwarto ang dalaga. Pagkarating niya sa silid, umupo siya sa gilid ng kama. Maya-maya naman tumunog ang cellphone at may tumatawag. Ang kanyang kaibigan na si Raina. O, anong kailangan mo sa akin? Hoy bruha, kamusta ka na? Kagagaling ko lang sa Amerika, ikaw nasan ka na? Nasa basurahan ka na ba? Gaga, nasa bahay ako ngayon. Kasama ko yung personal assistant ko, chef. Chef? As in professional chef yung personal assistant mo? Gaga hindi. Magaling kasi siya magluto at sa palagay ko, masarap naman yung niluluto niya. So hindi ka sure kung masarap o hindi yung luto niya? Bagong hired ba yan? Oo Inalis ko yung dati kong personal assistant. Bago siya. At nakikita ko namang seryoso siya sa trabaho. Kahit anong gusto niya at kaya niyang trabaho, hinahayaan ko lang siya. Kapag hindi niya kaya, kasalanan niya na yun. Teka, babae pa ba yung kinuha mo? Hindi, lalaki na to. Huwag mo sabihin na sa bahay mo yan patutulugin. Bakit masama ba? Chef ko na nga siya dito kaya dito siya magsistay hanggat hindi sumasapit ang linggo. Baliw ka ba? Lalaki yan pauwiin mo yan. Kaya naman bumili ka ng malapit na condo unit dyan at doon mo siya patuloyin. Mapapagod lang siya, sayang naman ang kagupuhan niya kung masyado kong aabusuhin yung kasipagan niya. Ano, pogi siya? Sakto lang naman, bakit ba? Pwede mo ba ako ireto dyan? Kahit sa akin na lang siya. No. I won't let you because I know you're kind of a bitch, bestie. Paglalaroan mo lang si Patrick. Hindi ko gagawin yun, ano ka ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tigil-tigilan mo nga ako at hindi ako papayag na mapunta siya sa'yo. Kawawala ang puso niya sa pagiging playgirl mo. Hindi ko naman siya paglalaroan Mamahalin ko siya, promise. Kahit na ano sabihin mo, hindi ko siya ipapaubaya sa'yo. Ang damot-damot naman ito. Hindi naman niya pagmamay-ari si Pogi kung makapagdamot, akala mo naman boyfriend niya. I didn't hire him. Para lang hayaan na magkaroon kayo ng connections. Mas okay na nakafocus lang siya sa trabaho dahil alam ko magiging distraction ka sa trabaho niya. Grabe ka naman sa akin, Trish. Para namang hindi mo ako kaibigan yan. Hindi sa'yo pinagdadamot ko ang personal assistant ko. Siyempre ayoko lang na magkaroon siya ng distraction sa gaya mo. Ayoko na nga, edi sayo na siya.
Talaga namang hindi mo ipapabalato sa akin yung pogi mong personal assistant. Hindi ko na ipipilit at baka ano pa masasakit na salita ang masabi mo sa akin. Huwag mo na lang kasi ipilit yung gusto mo. Maghanap ka na lang ng bago mo magiging target. Yung may bibigay lahat ng gusto mo, unlike Patrick. Wait, what? Patrick? Patrick ang name ng poging personal assistant mo? Oo, diba? Nasabi ko na nga. Bakit? Familiar ba siya sa'yo? Huwag mo sabihing isa siya sa mga naging boys mo. O hindi wala siya sa list ko. Magiging isa pa lang sana ang kaso ayaw mo naman. Ewan ko sa'yo. Huwag ka na nga tumawag sa akin busy ako. Ngayon na nga lang ako tatawag sa'yo pagbabawal mo pa. Kapag ako hindi na nagparamdam sa'yo, mamimiss mo ako. At sigurado ako dyan. Saka mo na nga lang ako kamustahin kapag nagseryoso ka na sa lalaki. Nang matapos sabihin ni Trish yun, binaba niya na ang tawag. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Dali-dali siyang tumayo at pinagbuksan nito ng pinto. Pagbukas ni Trish, bumungad sa kanyang harapan ang makisig na lalaki. Yun ay walang iba, kundi si Patrick at naka-apron na lang. Wala nang damit. Topless. Yun na bumungad sa harapan niya kaya napaawang ang kanyang bibig. Maganda pala ang katawan ng lalaki. Napakurap-kurap siya nang marinig ang pagtawag ng lalaki sa pangalan niya. Ma'am Trish, okay lang po ba kayo? Pagkuha ni Patrick sa atensyon ni Trish, nang mapansin niyang titig na titig ang dalaga sa kanyang katawan, napangisi na lamang siya. Masarap po ba ang view, ma'am? Umayos ng tayo si Trish at humalukip-kip. Tumitig siya sa mga mata ni Patrick. Anong masarap? Pinagsasabi mo dyan? Teka lang, nasa na yung pagkain ko? Nagugutom na ako, kanina pa ako naghihintay dito. Tagal mo naman magluto Huwag kang mag-alala, ma'am. Dala-dala ko na yung niluto ko para sa inyo. Sana magustuhan niyo yung niluto ko Ani Patrick, habang hawak-hawak ang tray na may lamang isang plato na may kanin at isang mangkok na may ulam. Afritado yung niluto ko pero sarili kong version. Since gabi naman mas okay na siguro itong purong ulam at kanin na lang. Sana magustuhan mo. Kasi kung hindi ka na magtitiwala sa akin na masarap ang luto ko. Kaya baka mawalan pa ako ng isang trabaho. Kaya sana magustuhan mo itong gawa ko. Sige na nga, pero sana rin masarap to. Bababa na lang ako mamaya kapag natapos na akong kumain. Ang dami mong sinasabi. Pagpasok ni Trish sa kanyang silid ulit, agad na siyang nagtungo sa kanyang round table at pinatong ang tray na hawak-hawak kanina. Nang maamoy niya ang ulam na niluto ni Patrick, agad siyang natakam. Napansin niya rin ngayon lang siya naging ganito. Sa buong buhay niya, simula na pumanaw ang kanyang lola, kailanman hindi na siya naging magana sa pagkain. Sa kanyang unang subo, agad siyang napangiti dahil sa sarap ng kanyang kinakain ngayon. Lumipas pa ang ilang minuto, mabilis niyang naubos ang dinalang pagkain ni Patrick sa kanya. Nang matapos na siya, agad niyang niligpit ang kanyang pinagkainan at bumaba na ng hagdan para ilagay sa kusina ang kanyang pinagkainan hanggang sa madatnan niyang naghuhugas na ng gamit niya sa pagluluto si Patrick. Kahit na hindi magsalita si Trish, agad siyang napansin ng lalaki. Kaya napaharap na lamang ito sa kinatatayuan niya sabay kuha ng tray na kanyang hawak-hawak. Oh ma'am, ano masasabi niyo sa niluto ko para sa inyo? Masarap po ba? Nagustuhan niyo ba? Thanks for that delicious meal. Aniya kay Patrick. At bigla niyang niyakap ang lalaki pero agad din siyang kumalas sa hanginitian nito. Sobrang nagustuhan ko yung niluto mo. Sana palaging ganon. Mukhang tataba ako ng dahil sa mga luto mo Pabirong sabi niya sa lalaki. Mahinang natawa ang binata sa kanya. Nako, maraming salamat ma'am. Hayaan niyo, ipagluluto ko po kayo ng lutuing sa akin niyo lang matitikman. Hindi kayo magsisisi sa kinuha niyo. Siyempre, bukod sa personal assistant niyo na ako, tagaluto niyo pa. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala wala kang pagbibihisan. Bibilhan na muna kita. Baka damit lang ibili niyo sa akin Hoy, for your information, alam ko ang need yung mga lalaki. Siyempre brief, pang taas, at pambaba na damit.
Hindi ako nagbe-brief ma'am, ayoko nun. Ang arte mo naman. Anong gusto mo? Sando sana na puti at boxers, tapos pajama na pang ibaba. Kung okay lang sa inyo, kung gano'n na hiling ko. E di kung saan ka komportable, syempre cargo kita ngayon at andito ka sa pamamahay ko. Bukas sabihin mo lahat ng kailangan mo at bibilhin ko dahil hindi ka makakauwi sa tinitirhan mo niyan. Lalo na't medyo malayo-layo yun dito. Paano ko makukuha yung gamit ko iba kung gano'n? E di kunin natin at dadalhin mo dito. May guest room naman tong bahay ko, doon ka na lang muna. Huwag ka na sa sofa. May guest room naman pala eh. Sa sofa mo pa ako papatulugin. Gustong gusto mo naman matulog dito. Para may binabala ka yata masama eh. Umamin ka sa akin at na mapalayas na kita dito sa bahay ko. Hindi naman ho ako gagawa ng kahit ano. Wala naman ako ibang balak na masama sa'yo. Siguraduhin mo lang kung hindi tatanggalin kita sa trabaho mo. Nagkakaintindihan tayo? Oo naman ma'am, tsaka boss kita. Hindi ko magagawa sa'yo ang iniisip mo. Siguraduhin mo lang talaga. Lagot ka sa akin kapag may ginawa kang hindi maganda. Alam ko naman yun eh. Hindi kita type okay? Oo lakas naman ang loob mong sabihin sa akin yan. Ganun na ba talaga ako kapangit para hindi magustuhan? Bakit ma'am? Hindi ko naman sinabing hindi ka magugustuhan ng iba. Sadyang hindi lang kita type, kaya nasabi ko yun. At bakit naman? Maganda naman ako Ano bang ayaw mo sa akin? Yung pagiging mataray at pagiging masungit mo. Minsan kasi sumusobra na. Kaya para sa akin, nakaka-off yung ganyang pag-uugali. Kahit na magmaldita ako, wala ka pa rin namang magagawa. Ano bang pakialam ko kung hindi mo ako type? Hindi mo nga kayang pumasa sa standards ko eh. Nasa kalingkingan ka nga lang ng mga nanligaw sa akin, kaya imposible maging type din kita, no? Ma'am, wala naman ako sinabing dapat maging type mo ako. Tsaka isa pa, hindi ko naman pinangarap na maging isa sa mga manliligaw mo. Nandito ako para magtrabaho at pagsilbihan ka. As in kahit kailan di mo ako magugustuhan? Kapag nagbago yung ugali mo, baka may posibilidad na magustuhan kita. Ganun ba ako kahirap mahalin? Napatikim ang binata at napabuntong hininga. Wala naman ako sinabing mahirap kang mahalin. Akala ko ba naging malinaw sa'yo na may naging manliligaw ka, ibig sabihin di ka mahirap magustuhan at mahalin. Sadyang ayaw mo lang sila kaya siguro hanggang ngayon wala pa kayong boyfriend. Kung sa bagay, may point ka naman. Di bale, ituloy mo na lahat ng gagawin mo. At hintay mo na lang in-order kung susuotin mong damit. Ikakaltas niyo po ba sa sweldo ko yun? Gusto mo bang idagdag ko sa expenses mo? Nasa inyo na po yun. Wag na. Kawawa ka naman kung babawasan ko pa yung makukuha mo. Sige na, libre na lang lahat. Basta pagbubutihan mo yung trabaho mo. Lagi ko naman po pinagbubutihan eh. Wala nga pong nagiging magkakamali sa lahat ng ginagawa ko. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Matutulog na ako. Maaga pa tayong aalis bukas. Baka nakakalimutan mo kung anong date na bukas. Bakit ma'am? Ano po meron bukas? May malaking event po ba? Hindi. Birthday celebration ko yun at kailangan mong pumunta. Kung ganon, advance happy birthday ma'am. Ba't niyo po pala ako isasama kung birthday celebration niyo naman po pala? Di ba dapat rest day yun ng mga employee? Private event yun eh. Ano naman? Para pumasok ang lahat, magse-celebrate ako sa kumpanya. Lahat ng employees ko, kasali at invited. Lahat ng shareholders invited. Okay na ba? Siguro, wala namang tatanggi sa offer ko. Total, lahat naman makakatikim ng mamahaling handa bukas, diba? Papasok lang sila para sa birthday mo? Sa kumpanya nyo? Oh, bakit? Ayaw mo ba magkaroon man na ng kasiyahan sa kumpanya? Hindi naman sa ganun, ma'am. Kawawa kasi yung tagalinis kung ganun. At sino ka naman para hadlangan ako sa gusto kong gawin sa buhay? Tsaka trabaho nila yon. Kaya nga kinuha ko sila para pagsilbihan ng kumpanya ko, diba? Wala ka nang paki kung ano man maging trabaho nila. Ako mapapagod sila. Pantay-pantay naman tayo lahat sa kumpanya ko
Sumusweldo kayo ng sapat at tama. Pakisamahan niyo lang ako, tatagal kayo sa posisyong kinalalagyan niyo. Hay nako, pupunta na ako sa kwarto ko, ikaw nang bahala dito. Naiwan si Patrick sa kusina at tinapos niya lahat ng hugasin na nasa lababo. Maya-maya pa, may nag-doorbell. Kaya agad naman niya itong tiningnan. Rider pala na nag-deliver sa kanya ng kanyang magagamit na damit. Pati na ng tuwalya at iba pang kagamitan para sa isang lalaki. Tulad ng deodorant, pabango, pati pulbo meron din. Kinabukasan maagang nagising si Patrick para maaga siyang makapagluto ng almusal. Maya-maya pa bumaba na rin ng kwarto si Trish at agad itong dumiretso sa kusina para makainom ng mainit na tsokolate. Hanggang sa nadat na niya ang kanyang personal assistant na nag-uumpisa ng magluto ng kanilang almusal kaya napatingin siya sa niluluto ng binata. Anong ginagawa mo? Napalingon sa dalaga si Patrick at nabighani ito ng masilayan ng bagong gising na itsura ng kanyang boss. Walang kahit na ano sa muka, magulo pa ang buhok. Ngayon niya lang nakita na ganito ang itsura nito. Ang ganda mo pala sa malapitan tsaka pag bagong gising. Ano sabi mo? Biglang napakurap-kurap naman ang binata nang mapagtanto niya ang kanyang kinikilos at bahagya siyang tinabla ng hiya. Kaya medyo namula ang kanyang pisngi. Ha? Wala po ma'am. Ang sabi ko po, mas maganda kung bibilisan ko yung galaw ko para makakain na tayo, di ba po? Ganun ba? Tama yan, na makakain na tayo. Marami pa akong aasikasuhin sa opisina. Kailangan pa nating pumunta sa apartment na tinitirhan mo para makuha yung ibang gamit mo at mailipat mo na lahat dito. Opo, ma'am. Noted po. Sige po, tatapusin ko na to. Habang gumagawa ng kanyang inumin si Trish, napapangiti siya. Kitang-kita niya kung paano siya tinitigan ni Patrick kanina. At sa tuwing sumasagi ang binubulong ng binata sa kanyang isipan, hindi niya mapigilang hindi mapangiti nang hindi niya namamalayan. Pero nagbabago ang kanyang ekspresyon sa tuwing muli niya nakakaharap ang binata. Maya-maya pa natapos na rin magluto ng umagahan si Patrick. Agad niya itong inihanda sa pagkainan. Ano naman yan, ba't ang bango? Bread and tuna ala Patrick po yan. Actually, ngayon ko lang po yan ginawa. Sakto para sa almusal. Loaf bread po yan na may tuna sa loob. Siyempre, hindi lang basta tuna yan, no? May ibang palaman na piniritong loaf bread na yan, ma'am. Patikim pa ako ng iba. Susubukan ko lahat ng pagkain niluto mo. Yung kagabi masarap yun eh. Baka may isasarap pa ngayon. Oo naman po, ma'am. Magtiwala lang po kayo sa akin. Ako po ang bahala sa masasarap niyong pagkain. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kunin mo na yung ibang natitirang niluto mo at dalhin mo na dito. Kakainin natin yon. Ano ba ang gusto mo? Kape? Magtimpla ka na kung gusto mo ng kape at na makapagbihis na tayo, may pasok pa tayo sa office ngayon. Sabay silang nagumagahan dalawa. Nang matapos na silang kumain, pinauna niya na magbihis si Patrick. Nagpaalam din naman ito na ayusin niya muna ang kusina at ang hapagkainan bago siya tuluyang maligo. Si Trish naman inasikaso na rin ang sarili. Saktong paglabas niya, siya ring paglabas ng kwarto ni Trish. Dahan-dahan itong bumaba sa hagdan. Saka lumapit kay Patrick na nasa tapat ng pinto ng bahay niya. Tara na ma'am, ganda niyo naman ngayon. Happy birthday nga po pala. Nginitian lang ni Trish si Patrick. Bababa na sana ito papunta sa kanyang nakahandang kotse nang bigla siyang magkamali sa pag-apak. Kaya nawalan siya ng tamang balanse. Napasigaw na lamang siya dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Kasabay nun ay ang pagsalo ni Patrick kay Trish. Dahilan para magkaroon sila ng konting minutong nagkatitigan sa isa't isa at para ba huminto ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa mga oras na yon. Hanggang sa magising na lamang siya sa realidad. Agad na tinulungan makatayo na mabuti ni Patrick si Trish. Okay ka lang, ma'am? Sa tingin mo ba, naging okay ako na muntika na ako matumba? Sakit kaya ng paa ko. Aray ha?
Hindi ko na kasalanan yan. Ba't ka kasi nagsuot ng mataas na heels, ma'am? Alam mo na nga medyo clumsy kang tao. Pakialam mo ba? Tsaka paano mo nalamang may pagka-clumsy ako? Halata naman po kasi. Sa paghawak niyo pangalan ng tray kagabi, mali na eh. Kung di ko kinuha agad, baka nabasag lahat ng hawak niyo. Buti na lang at agad kong inabot. Wow, di thank you. Tara na nga, ang dami mo pang sinasabi eh. Napailing na lamang si Patrick sa inasal ng kanyang boss. Sa pagtagal ng panahon, naging aso't pusa ang dalawa. Ang pinagkaibahan nga lang, mas kalmado kung makapagsagutan si Patrick kay Trish. Umabot na nga rin sa puntong para magtropa na lang ang turingan nilang dalawa. Dahil sa labis na pagiging komportable sa isa't isa. Napagkakamala na ring minamamagitan sa kanila kahit ang totoo trabaho lang lahat. Hanggang sa sumapit na nga, ang huling linggo ni Patrick sa kanyang trabaho sa kumpanya bilang personal assistant nito. Kaya lubos ang lungkot na nadarama ngayon ni Patrick. Alam niyang mahihirapang mag-adjust si Trish. Lalo na ngayon at minsan nang naamin ng dalaga na ngayon lang ito nakatagpo ng personal assistant na tumagal sa kanya at kayang tiisin ang pag-uugali niya. Nasabi ito ng dalaga ng malasing ito noong mismong kaarawan nito. Hanggang sa sumapit, ang isang umaga, napagdesisyon na nga ni Patrick na umamin sa babae na iniibig niya ito. Nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng kanyang gamit si Trish, nang bigla niya itong kausapin. O, ba't mo ako tinawag? Tanong ni Trish na nakataas pa ang kilay. Habang nakatitig sa binata, bumuntong hininga na lang si Patrick bago siya nakasagot. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Kaso baka magulat ka at di mo na ako kausapin. At bakit naman ako magugulat sa sasabihin mo? Eh hindi naman pang horror yung lines mo. Nakakaasar yung paghinga mo. Pwede bang hinto mo na yung paghinga mo? Trish, gusto kita. Saglit na natigilan ng dalaga nang marinig ang sinabi ni Patrick. Ano? Pinagsasabi mo? Gutom ka pa ba? Kumain ka naman sa pagkakatanda ko ah. Sabay pa nga tayo eh. Ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Trish, matagal na kitang hinahangaan. Nang malinawan si Trish sa gustong iparating ni Patrick, humagal pa ito ng tawa. Sira ulo ka ba? Akala ko ba hindi mo ako magugustuhan? Akala ko ba hindi mo ako type? Oh, nasa na ngayon yung maangas sa side mo? Nagtago na ba? Parang kailan na nung sinabi mo sa akin na never mo ako magugustuhan? Diba? Yun ang sabi mo? Noon yun. Iba na ngayon, Trish. Alam ko mali ito. Maling-mali na magkagusto ako sa'yo. Unang-una sa lahat, alam na lahat na boss kita. At personal assistant mo lang ako. At naging side job ko ang pagiging tagaluto mo. Malapit na rin pala matapos ang kontrata ko sa trabaho yun. Gusto ko lang sana na malaman mo masaya ako na nakilala kita. Grabe naman ang farewell na yan. Pati yata ako maiiyak sa acting mo. Hindi acting to. Hindi ito biro. Gusto talaga kita, Trish. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Pakasalan mo ako. Ha? Ba't parang ang bilis naman nun? Liligawan muna kita bago pakasalan. Para makilala mo man lang ang tunay kong pagkatao. Ano pang say-say nun? Kilala ko na yung buong pagkatao at pag-uugali mo. Simula na magsama tayo sa isang bubong, doon pa lang lumalabas na yung tunay na ugali mo eh. Nagiging tahimik ka kapag nagagalit at naiinis kita. Kalmado ka lang kapag nagtatalo tayo. Yung gano'n na pag-uugali mo ay nagustuhan ko sa'yo. Bonus na lang na magaling at masarap kang magluto. Teka, tama ba yung narinig ko? Gusto mo rin ako? Ano ka ba, Patrick? Matagal na kitang gusto. Kaya nga pinagdadamot kita sa kaibigan kong flirty eh. Medyo nalungkot ako nang nalaman ko na hindi mga tulad ko ang tipo mo. Kaya hinayaan ko na lang kasi wala naman ako magagawa kung di mo ako magugustuhan. Isa rin na rason ay ang pagbabalik ng gana ko sa pagkain simula nung ikaw yung nagluto. Wala pa nakakagawa sa akin nung simula na mawala yung lola ko. Kasabay ng pagkawala niya, yung pagkawala ng gana kong kumain, sa kahit anong pagkain pa yan. Kung ganun, papayag ka bang ligawan kita? Ba't naman ako tatanggi? Kilala na kita, Patrick.
Isa kang maalagang lalaki at mahinahon at mabait. Pero gusto ko makilala mo ako. Na hindi mo ako tinitignan bilang personal assistant mo lang o tagaluto. Gusto ko makilala mo pa ako na higit pa sa tingin mo sa akin noon. Di naman ako tatanggi eh. Pumapayag na ako na ligawan mo muna ako. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang papayagan ko manligaw sa akin. Wala kang magiging kaagaw. Wala ka naman ng magiging problema. Kilala mo na ang buong pagkatao ko eh. Napangiti na lamang silang dalawa at hindi napigilang mapayakap ni Patrick kay Trish. Niyakap naman ito pabalik ng dalaga hanggang sa may narinig silang katok sa pinto. Teka lang, bubuksan ko lang yung pinto. Baka yung sekretary ko yan. May dala-dala siyang sales report. Pagbukas, bumungad sa kanyang harapan ng best friend niyang si Raina kaya otomatiko napataas ang kanyang kilay. Oh, ano namang kailangan mo? Ba't ka napunta dito? Bungad ni Trish kay Raina pero wala sa kanyang atensyon nito, kundi na sa lalaking kasama niya sa opisina. Walang iba kundi si Patrick. Hoy bruha, sino siya? Ba't ang pogi nito? Ano ba pangalan nito? Pwede ba akin na lang? Sunod-sunod na tanong nitong si Raina na mas ikinairita ni Trish. Ngayon lang siya nakaramdam ng selos sa buong buhay niya. Kaya nilulubos niya talaga ang masasakit na titig niya sa pinagsisilosa niya. Raina, lalayo ka o sa kabaong ka didiretso? Sarkastiko ang tanong nitong si Trish saka humalukip-kip. Ikinagulat ito ni Raina dahil hindi naman umaakto ng ganito si Trish kapag may nilalapitan siyang mga kasamang lalaki ng best friend niya. Kaya gulat siyang napatingin sa gawin ng kaibigan. Wow, Trish ha? Ikaw pa ba yan? O ibang tao na kasi nakakapanibago ka eh. Hindi ka naman ganyan dati. Ayaw mo na namang ibigay sa akin to si Pogi? Isa. Kapag di ka lumayo, sinasabi ko sa'yo, talagang bigla ka maglalaho na parang mula sa paningin ko at ng mga tao na nakakilala sa'yo. Huwag mong sinusubukan ng pasensya ko, Raina. Ba't mo ba siya pinagdadamot? Sa'yo ba siya? Oo, may problema ba tayo doon? Kung gusto mo, humanap ka na sa'yo. Huwag yung pagmamay-ari ko na yung aagawin mo. Nagkakaintindihan tayo? Parang di mo naman ako kaibigan kung makapagbanta ka dyan. Alam mo naman, mahal na mahal mo ako, di ba? Huwag mo naman akong ganyanin. Kaya kong saktan ka. Lalo na kung di ka lalayo sa kung anong pag-aari ko, Raina. Kilala mo ko. Kapag may ginusto ako, nakukuha ko. Iba ako maging maramot, alam mo yan. Teka nga, ganito yung sinabi mo sa akin nung ipagdamot mo yung Patrick na sinasabi mong personal assistant mo eh. Huwag mo sabihin siya tong lalaking to. Paano ko sabihin ko siya nga yan? Ano magagawa mo? Ikaw, napakabaldita mo sa kahit na sino, pati sa akin ha. Parang di mo naman ako kaibigan yan. Parang di ka na nasanay sa Raina. Makareklamo ka, akala mo naman talaga. Nagbago ako ng paikitungo sa kahit sino. Aba, malay ko ba kung sweet ang paikitungo mo rito kay Patrick? Alam mo, kung di mo lang ako best friend, aakalain kong lagi kang may galit sa tao na nakakasalamuha mo para kang lagi may kaaway. Chill ka lang, okay? Ikaw ang pinunta ko dito, mangangamusta ako sa'yo. Okay lang ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na okay nga lang ako? Pwede ka na umalis kung wala ka na ibang sasabihin. Pang init ang ulo mo sa akin. Hindi ko naman aagawin sa'yo si Patrick. Ano naman ba ikakainit ang ulo mo? Nag-away ba kayong dalawa? Hindi. Sadyang bad trip lang ako sa'yo. Bungad na bungad pa lang, ang target mo agad ay si Patrick. Na hindi mo man lang akong pinansin na maayos nung magtanong ako sa'yo. Akala ko kasi, ibang tao tong lalaking kasama mo. Ako na sana bahalang manligaw kung di lang talaga siya si Patrick mo. Aangkinin ko na siya agad. Ang galing mo naman. Umalis ka na nga. Oo na, napakamaldita talaga kahit kailan. Bago-baguhin mo yung pag-uugali mo na yan ha. Please lang, nahihirapan na ibang tao makihalubilo sa'yo dahil dyan sa asal mo. Wala akong pakialam. Sino ba sila para ako mag-adjust para sa kanila? Ang gagaling naman nila kung ganon.
Ibahin nila ako sa lahat ng CEO na nakilala nila. Hindi ako basta-basta mapapatumbaw, mauuto ng kahit na sino. Talaga ba? Maliban na lang sa existence ni Pogi. What I mean is, existence ni Patrick. Talaga namang nahulog sa patibong ng pag-ibig ang best friend ko? At sobrang proud ko kasi may posibilidad na magbago ka na. Sa tingin ko naman hindi ka sasaktan ng lalaking to, kaya ipapaubayan na kita sa kanya ha? Basta sabihin mo lang sa akin kapag may ginawa siyang hindi maganda sa'yo. Anyway, aalis na ako. Magpapakasarap ka, kasama niya dapat. Gumaya ka sa akin. Napairap naman ang babae. Shut up! Pumangit talaga ang mood ko nung dumating ka. Alis na, dali, may trabaho pa kami ni Patrick. Marami kaming kailangan tapusin. Sus ka, gawa ka pa ng dahilan. Ang sabihin mo, gusto mo na akong palayasin kasi magmo-moment pa kayong dalawa. Ano naman ngayon? Sige na, lumayas ka na. Kundi ako kakaladkod sa'yo palabas, makikita mo. Nagsiselos ka lang eh. Huwag kang mag-alala, hindi ko yan naakitin, no? Binalak mo na nga eh. Baka sa susunod, bigla mong ahasin. Ito naman, masyadong possessive. Hindi ko naman gagalawin si Patrick. Irereto ko na lang siya sa iba. Ano sabi mo? Wala. Ang sabi ko, aalis na lang ako. Ano ba, Raina? Hindi ka ba talaga aalis? Hindi mo titigilan ang mahal ko? Nanlaki ang mga mata ni Raina at napatitig kay Trish na nanggagalaiti na sa galit. Chill! Ito na o, aalis na. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Trish para pakalmahin ang sarili. Nang maramdaman niya ang matinding inis at selos kanina. Habang si Patrick sa isang tabi, panay naman ang kilig na nararamdaman. Mas magagalitin ka pala kapag nagsiselos. Ikaw, wag mo ako matawan-tawanan dyan ha. Baka mabigwasan kita. Tugon naman sa kanya ng dalaga, kaya minabuti na lamang niya na magseryoso dahil baka maibaling nito ang inis sa kanya. Sa naging pagsasama ni Trish at Patrick, naging mas malalim ang kanilang koneksyon at relasyon sa isa't isa. Ang namuong nararamdaman nila at mas lalong lumalim pa ng lumalim. Nakilala nila ang isa't isa hanggang sa tuluyan na ngang sagutin ni Trish ang binata. Hindi naging madali ang relasyon nila pero kahit ganon, pinili nilang manatili at magpakatatag para sa kanilang sarili. At namuo pa ang mas malalim nilang pagsasama. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Patrick ay nakaahon na rin sa hirap sa tulong ni Trish. Nagkaroon sila ng sariling negosyo at lumago ito. Tulad na lamang ng paglago ng malalim na relasyon ni Trish sa pamilya ni Patrick. Hanggang sa naging legal na rin sa wakas ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!